to Miss Love. Magandang araw po sa ating lahat. Muli ay nakatutok kayo sa ating channel. Isang kwento ang binahagi sa atin ngayong araw. Kwento ng buhay at pagkakamali. Hello po Miss Love, pati na rin sa mga listeners mo. Itago mo na lang po ako sa pangalang Marco. 30 ang edad at nagtatrabaho bilang technician sa isang telco. Ang asawa ko naman ay tawagin na lang natin na Lani. 28 years old. Nagtatrabaho bilang bank teller sa isang branch sa Makati. 3 taon na kaming kasal pero wala pa kaming anak. Mas priority kasi muna namin ang mag-ipon at makapagpatayo ng sariling bahay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi ho tungkol sa aming mag-asawa, Miss Love, kundi sa kumari naming si Rina. Isang pagkakasala na mahirap kalimutan dahil kahit anong tanggi na gawin ko, alam kong hinahanap-hanap na rin siya ng katawan ko. Isa siyang malapit na kaibigan, si Rina. Siya ay katrabaho ni Mrs. at kumare dahil inaanak ng Mrs. ko ang anak nito. At dahil madalas siyang kasama ni Lani sa mga lakad, naging close na rin siya sa akin. Si Rina ay 29 years old na. Chinita, maputi, napakalakas ng dating. Single mom siya, pero hindi halata. Palaging nakaayos, maayos magdamit, at yung tipong tahimik, pero marunong sumabay sa mga biruan. Hindi ko siya pinapansin noong una, Miss Love, hanggang sa isang gabing maulan. Nagkabanggaan kami sa timing. Biyernes ng hapon noon, uwian ni Mrs. Kaya naman sinundo ko siya. Pero nung malapit na ako sa trabaho niya ay tumawag siya. Han, may overtime ako baka abutin ako ng 8 p.m. Ganun ba? O sige Han, sagot ko. Salamat, ingat ha. Dumiretso na ako sa trabaho niya. Plano ko hintayin na lamang siya. Dahil sobrang lakas din talaga ng ulan nung time na yon. Nagpark ako malapit sa branch nila. At habang naghihintay, may kumatok sa bintana ng kotse. Si Rina. Marco, sabi niya habang hawak ang payong. Uy, Rina, basa ka na. Sumakay ka na muna. Sabi ko habang binuksan ang pintuan. Sumakay siya agad sa front seat. Grabe tong ulan Ang hirap makasakay. Akala ko nga nandito na si Lani kaya nilakasan ko na yung loob kong pumunta dito. Sabi niya. Susunduin ko na sana siya kaso ayun. Overtime pa rin daw. Sagot ko. Hatid na kita pa uwi kung gusto mo. Napatingin siya sa akin. Sigurado ka? Oo naman, okay lang. Total, nandito na rin naman ako. Tsaka matagal pa si Mari mo. Baka mainip lang din ako dito kakahintay. Salamat kung ganun. Nakakahiya naman. Ngumiti lang ako sa kanya. Tahimik lamang sa loob ng kotse. Tanging ingay lamang ng ulan ang maririnig. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Alam mo, Marco, napakaswerte ni Lani sa'yo, no? Ang bait mo. Kung ibang lalaki yan, malamang tinamad ng magsundo dahil sa ganito kalakas yung ulan. Napangiti ako. Normal lang naman yan Mag-asawa kami. Gusto ko siyang sunduin lalo na pag ganito. Still, not all husband would do that. Sabi pa niya. Tapos may sandaling katahimikan ulit. Naalala ko tuloy dati. Nung buntis ako, wala akong ganitong karamay. Ako lang lahat. Kaya siguro ang bilis kong matouch sa mga simpleng kabaitan lang ng iba.
Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Gusto ko lang naman siyang ihatid. Pero habang nagsasalita siya, unti-unting humihigpit ang pakiramdam ko sa dibdib. Hindi dahil sa guilt, pero dahil sa tensyon na hindi ko alam kung saan galing. Pagdating sa lugar niya, Marco, gusto mo muna ng kape? Maaga pa naman eh. Sige. Pero Mare, alis din ako agad Baka biglang tumawag si Lani eh. Pumasok kami sa maliit niyang unit. Maayos, simple at amoy banila ang lugar. Habang nagkakape kami sa loob, napansin ko yung mga larawan nilang mag-ina sa dingding. Napatingin ako kay Rina. Di ikaw lang lahat dito. Oo, kahit tuition, kahit gatas, bayad dito sa bahay, lahat. Kaya nga todo kayod sa bangko. Pero okay rin, masaya. May mga kaibigan akong gaya ni Lani. At syempre, ikaw. Tumingin siya sa akin tapos sandaling ngumiti. Alam mo, minsan, naiisip ko, kung may taong gaya mo lang sana nung panahong kailangan ko ng sandalan, baka iba yung kwento ng buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang usapan. Lumingon ako sa cellphone ko. Mare, alis na rin ako Baka malapit na rin lumabas si Lani eh. Ngumiti siya, pero yung mga mata niya parang may kakaiba. Oo nga o paano? Mag-iingat ka. Salamat sa pagsabay. Bihira na akong may makasabay ngayon sa kahit anong bagay. Hindi ko na siya sinagot noon. Umalis na lang ako at bumalik na sa kotse. Pero habang nasa daan ako pabalik kay Mrs., ang isip ko'y naiwan kay Rina. Pagkatapos kong ihatid si Rina, agad-agad kong pinuntahan si Lani sa bangko. Kumusta overtime mo? Tanong ko habang inaabot ang payong ni Mrs. As usual, pagod, gutom. Sorry mahal kanina ka pa? Hindi naman, sagot ko. Habang nagmamaneho ako, hindi ko mapigilang balikan sa isip ko yung mga sinabi ni Rina. Yung tingin niya, yung tanong niya, yung pakiramdam nito na parang may kulang, na ako lang yung nakapuno kahit saglit. Kinabukasan, Sabado noon, wala akong pasok. Si Lani may half day sa bangko. Ako naman, naiwan sa bahay. Nag-aayos ng mga wiring sa garahe nang biglang may tumawag. Marco, si Rina to. Uy, Mare, anong atin? Pasensya ka na Naiwan ko ba sa kotse mo yung maliit na bag ko? Dala-dala ko kasi yun kahapon eh. Oo, nandito pa nga. Gusto mo i-drop ko dyan? Kung pwede sana. May report kasi ako online mamaya eh. Sige. Sandali lang at papunta na rin ako. Pagdating sa unit ni Rina, pagbukas niya ng pinto, naka-t-shirt lamang siya at short na maiksi. Basang-basa ang buhok at mukhang bagong paligo. Wow, ang fresh biro ko pa. Aba syempre, may bisita yatang dadating. Wika niya sabay kindat. Eto na pala. Sabi ko sabay abot ng bag na maliit. O paano, alis na ako? Marco, go-away muna. Promise, sandali lang. Medyo nag-alinlangan ako, pero pumasok pa rin ako. Ibang vibe ngayon. Tahimik lamang, malamig ang hangin, pero parang may init na dumadampi sa pagitan naming dalawa. Nagkape kami sa sala niya, nang biglang bumulaga ang tanong niya. Masaya ka ba talaga kay Lani? Medyo napatigil ako sa pagkakape. Ha? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Nothing. Curious lang. Kasi minsan, nakikita kita, parang malalim din yung iniisip mo. Natahimik ako. Alam mo ba minsan naiisip ko,
Kung sana ibang naging takbo ng buhay ko, di sana masaya rin ako ngayon. Di sana may kasama ako sa bawat hakbang. Hindi yung ako lang yung lumalaban sa lahat. Minsan nakakapagod. Minsan, naghahanap din ako ng mag-aalaga sa akin. Ng lalaking makakasama ko. At magpaparamdam na babae pa rin ako. Alam mo yun? Siyempre, may pangangailangan din ako. Hanggang sa bigla siyang lumapit para kunin yung asukal sa mesa. Dumampi ang braso niya sa braso ko. Banayad lang, pero parang may kuryente. May init. Sorry sabi niya sa ngiti. Wala akong intensyon pero may mga bagay talagang kusa lang nangyayari. Napatingin ako sa kanya. Bigla akong nahiya. Kinakabahan, nalilito. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong huwag siyang pigilan. Ilang minuto pa, nagsalita siya ulit. Baka hanapin ka na ni Lani. Sabi niya pero hindi pa rin ako tumatayo. Oo nga, sagot ko pero hindi pa rin ako gumagalaw. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mata. Marco, minsan lang ako naging mahina. Pero huwag mo akong husgahan kung sakaling maging totoo ko ngayon. Lalo na kapag sinabi kong gusto kita. Kahit alam kong mali. Dahil may asawa ka na. Asawa ka ni Lani. At alam kong may tiwala siya sa akin. Pero gusto ko lang na aminin sa ito. At ayokong itago. Napalunok ako noon, Miss Love. Ang pagitan namin, wala na sa isang dangkal. Pero bago pa may mangyari, tumunog ang cellphone ko. Agad akong napatayo. Si Lani, pauwi na yata, Mare. Salamat sa kape mo. Kailangan ko na talagang umalis. Ngumiti siya. Oo naman. Sige, mag-ingat ka. Marco. Habang papalabas ako ng pinto, damang-dama ko yung tensyon. Parang may iniwang tanong na hindi pa tapos. At ang masaklap, parang gusto ko pa ng kasunod. Kinagabihan, kasabay ng pagtulog ni Lani. Tulog na rin dapat ang puso't isipan ko. Pero sa isip ko, si Rina ang naroon. Si Rina ang iniisip ko. Hindi na ako mapakali. Hindi na ako makapag-focus. Pag nagsasalita si Mrs., parang kalahati lang ang nakikinig sa akin. Pero pag binabanggit niya si Maring Rina, tila nabubuhayan ako. Yung tipong wala siyang alam sa nangyayari sa pagitan naming dalawa. Wala pa naman talaga. Pero sa isip ko kasi, parang may namagitan na sa amin, Rina. Gabi-gabi ko siyang naiisip. Yung mga sinabi niya, yung mga titig niya, yung hindi natuloy na, ewan ko, hindi ko rin maintindihan yung nararamdaman ko. Miyerkules, 6:13 p.m. Nasa parking lot ako ng mall, malapit lang sa trabaho nila. Pauwi na sana ako noon, pero dumaan muna ako para bumili ng piyesa. Pagbalik ko sa kotse may tumatawag. Marco, nasa area ka pa ba? Si Rina. Oo, Mari. Bakit? Okay ka lang? Nag-early out kasi ako. Hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Papunta ako ng Mercury, kaso grabe yung ulan. Baka pwedeng makisabay sa'yo pa uwi. Hindi na ako nag-isip. San ka ba banda? Sa likod lang ng SM. Naka-blue na jacket ako. Nakita ko siya ron. Basa na siya, nakatali ang buhok, walang makeup. Pero mas lalo siyang gumanda dahil simple lang. Halatang may sakit na iniinda dahil sa matamlay na itsura. Sumakay siya at nagpasalamat. Okay ka lang, Mare? Masakit yung ulo ko. Baka stress. Pero okay lang. Salamat ha. May gusto ka bang bilhin? Idadaan muna kita. Huwag na.
Gusto ko lang magpahinga at humiga. Kung okay lang, pwede bang magpahatid sa bahay? Oo naman, Mare, walang problema. Habang binabaybay namin ang daan, tahimik lamang siya, halatang may iniinda. Malakas pa rin ang buhos ng ulan kahit wala namang bagyo. Ganun naman palagi, halos araw-araw umuulan, lalo na tuwing hapon. Pagdating namin sa bahay niya, pumasok kami. Tinulungan ko na lamang siyang buhatin ang mga dala niya. Umupo siya sa may sofa at tahimik lamang. Pinagmamasdan ko lamang siya dahil mukha siyang pagod na pagod. Marco? Sagot ko. Sa totoo lang, ikaw lang yung naisip kong tawagan kasi hindi ko alam kung bakit. Pero kapag kasama kita, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Nagkatitigan kami noon. Malalim, walang salita. Alam kong bawal at alam kong hindi ito tama. Dagdag pa niya. Hindi ako sumagot, pero hindi rin ako umiwas. Pero minsan kasi, yung hindi mo dapat maramdaman, yun pa yung totoo. Bulong niya. Tumayo ako at lumapit, pero hindi ko siya hinawakan. Tinitigan ko lamang siya habang nararamdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Rina, huwag kang magsalita, Marco. Pakiusap lang. Gusto ko lang maramdaman, kahit sandali, na may katuwang ako, na may kasama ako sa buhay, na may sandalan ako. At doon, tuluyan ang bumigay ang puso namin. Hindi kami naghalikan, hindi kami gumawa ng eksena, pero ang pagkakahawak niya sa kamay ko mahigpit at nanginginig. At sa sandaling yon, ramdam ko, nahulog na ako sa isang bawal na relasyon. Ilang minuto ang lumipas. Tumayo siya. Salamat, Marco. Alam kong hindi ko dapat to ginagawa. Natin. Wala tayong ginagawa, Rina. Pero pareho tayong may nararamdaman. Yun lang ang sinabi ko. At sa katahimikan, narinig ko ang sarili kong bumuntong hininga. Tumingin ako sa orasan. Late na. Pauwi na rin ako at baka hinahanap na ako ni Lani. Ngumiti si Rina pero may lungkot. Salamat ulit. Habang palabas ako, para kong tinutulak ng konsensya, pero sa puso ko, parang may parte na hindi na kayang umiwas. Araw ng Biyernes noon, 1 linggo ang nakalipas. Bumubuhos na naman ang ulan. Overtime si Mrs. at muli. Nag-message si Rina. Marco, dito ka lang malapit, di ba? Naiwan ko yung gamit ko sa bangko, tapos wala nang masakyan. Baka pwede ulit makisabay? Nasa loob lang ako ng kotse noon. Naghihintay kay Mrs. At nakapark. Alam ko sa sarili ko na dapat hindi ko siya pagbigyan. Na dapat iwasan ko na siya. Pero andito na naman ako. Yung tipong hindi ko alam kung bakit ako pumapayag. Nung nasa loob na siya ng kotse, tahimik lamang siya. Basa ang balikat ng jacket niya. May naiwan ka ba talaga, Rina? O, sinasadya mo't hinihintay mo lang ako. Tanong ko sabay tingin sa kanya. Napangiti siya. Hindi ko na kasi kayang pigilan tong Marco. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko na gusto kitang makita. Hindi ako sumagot. Pero ang kamay ko, kusa nang humawak sa tuhod niya. Malamig, pero ang hawak ko mainit. Pati ang nararamdaman namin ay parehong mainit at uhaw na. Kung pupunta man ako sa impyerno dahil dito, siguro okay lang. Kasi kahit papaano naging totoo ko. Pagdating sa unit niya, hindi na kami nakapagpigil. Marco, Rina, wala nang paliwanag, walang sermon, walang pangako. Ang meron lang, 2 pusong matagal nang nauuhaw sa pansin.
at isang gabing hindi na kayang pigilan. Hinila niya ako sa loob ng kwarto. Hindi kailangang sabihin, hindi kailangang planuhin. Hindi ito bastos, hindi rin ito scripted. Ang bawat galaw namin ay sabay na sabay. Parang pinakawalang damdamin na matagal nang ikinulong. Tumikil ang oras. Ang tanging naririnig ko lang, ang sarili kong paghinga at ang boses niya na pabulong. Marco, sana kahit ngayong gabi, akin ka lang. Ilang sandali ang lumipas, pareho na kaming nakahiga. Tahimik lamang, wala nang ulan sa labas, pero sa loob ko may unos na. Totoo ba to? Tanong niya. Hindi ko rin alam. Sagot ko. Pero alam ko, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Lumapit siya at yumakap sa akin. Alam kong hindi ko dapat gawin to sa kaibigan ko, Marco. Sa asawa mo. Pero Marco, hindi ko rin alam kung paano lalabanan to. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Nag-text si Lani. Love, pauwi na ako ah. Ingat ka kung nasan ka man. Napatingin ako kay Rina. Napalunok ako. Paano kailangan ko nang umalis? Tumango lamang siya. Wala na siyang sinabi. Nagbihis ako at bago ko lumabas ng pinto, nagsalita siya. Marco, kung sakaling pagsisihan mo man to, huwag mong kalimutan na kahit bawal tayo, totoo yung sandaling to. 3 araw na mula nung mangyari ang bawal na sandali sa unit ni Rina. Pero para sa akin, parang kahapon lamang. Paulit-ulit sa isip ko yung bawat galaw, bawat salitang binitawan namin. Hindi na ako makatingin ng diretsyo kay Mrs. Kahit simpleng, kumustang araw mo Han? Para bang dinudurog ang loob ko. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain ng maayos. Wala akong peace of mind kasi alam kong mali. Alam kong pinagtaksilan ko ang asawa kong buong pusong nagtitiwala sa akin. At ang mas masakit, si Rina ay kumare namin. Linggo ng gabi. Habang natutulog si Lani sa kwarto, tahimik akong nakaupo sa may sofa. Ilaw lamang ng lampshade ang tanging liwanag. Tahimik ang paligid, pero maingay ang utak ko. Napabuntong hininga ko. Tinignan ko si Lani sa kwarto. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog niya. Walang alam, walang kamalay-malay sa kasalanang nagawa ko. At ako, gising na gising sa sariling kasalanan. Maiksi lang Miss Love ang istorya kong ito. Pero nais ko lamang kasing humingi ng payo. Paano ko ba alisin sa buhay ko si Maring Rina? Ayoko ring tuluyan kaming masira ng asawa ko. Yun lang naman Miss Love ang hinihingi kong payo. Kaya ako nagnais na magsulat sa inyo ngayon. Sana'y sa mga nakikinig ng channel na ito, maintindihan nila ako. Na hindi nila ako agad husgahan. Hindi ko talaga ginusto na magtaksil sa asawa ko. Kaya nandito ako ngayon at nagtatanong. Humihingi ng payo. Anong gagawin ko para tuluyan ko nang maiwasan si Maring Rina? Nagmamahal, Marco. Salamat po sa pagbahagi sa amin ng inyong kwento, Mr. Marco. At sa mga nakikinig sa kwentong ito, feel free na mag-comment at magbigay kayo ng advice sa ating sender. Pero bago matapos ang lahat, huwag sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-share ang aral ng kwento. Hanggang sa susunod, ito po ang aming programang Miss Love.